Kinumpirma ng grupo ng mga pribadong paaralan na may ilang eskwelahan nang nag-apply ng dagdag singil sa matrikula. Nagsumiti rin ang grupo ng rekomendasyon sa mga posibleng maging education secretary. Nakatutok si Mari Zumali. Doble kayod ngayon sa pagtatrabaho si Nicolas Flores na bukod sa pagiging real estate agent, nag-aalok na rin ng insurance para matustusan ang pag-aaral ng anak sa pribadong kolehiyo. Siyempre po, yung sa anak ko po, no? Kung ano yung gusto niya talaga, yun ang susuportahan namin, no? Kung saan niya gustong pumasok. Pero nga, kung ako tatanungin, actually gusto ko sa government, no? Unang-una, siyempre, sa gobyerno, hindi ganun kalaki yung babayaran. Pero mukhang kailangan niyang triplehin ang pagtatrabaho matapos kumpirmahin ngayon ng Coordinating Council of Private Educational Associations Incorporated o COCOPEA na may mga pribadong eskwelahan na mula basic hanggang higher education ang nag-apply ng tuition increase para sa susunod na pasukan. To respond to the inflation and the economic difficulties being experienced by our parents, we cannot help but also apply for tuition increase ranging from 3% to 9%, 12%. Paliwanag ng COCOPEA, long overdue na ang hiling na pagtataas ng matrikula. At sakaling magtaas din naman daw, 70% nito ay napupunta rin sa sahod ng guro at mga empleyado, habang 30% lang ang napupunta sa operasyon ng eskwelahan. Some of these schools, the last time that they applied for an increase was even pre-pandemic. So I think it was just really about time for them to adjust their fees. Ang Department of Education kinakala pa ang impormasyon kaugnay sa mga eskwelahang nag-apply ng tuition increase. Habang ang Commission on Higher Education naman daw, hindi pa ito tinatalakay sa kanilang Commission on Bank. Sa gitna ng mga hamong kinakaharap na sektor ng edukasyon, nagsumite na raw kahapon ang COCOPEA ng shortlist ng kanilang rekomendasyon kay Pangulong Bongbong Marcos para maging susunod na DepEd Secretary kapalit ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa nasa listahan sina Jose Francisco Benitez, Senator Sonny Angara, Joyce Andaya, Gina Gonong at Wilmer Joseph Tria. Sa ngayon ay hinihintay pa raw ng COCOPEA magiging tugon ng Pangulo. Gayunpaman, At least we have forwarded a vital document reflecting our pulse, our liking, our sentiment. It should not be hurriedly done. It should be a careful, deliberate, and cautious process. para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 Oras.